Hey yo, what's up mga bossing? Magandang gabi. So, for tonight video nga pala mga boss, ito ginagawa na natin at tinatapos na natin si PS31. Ito po yung kanyang tunay na barko. Ito yung actual na pictures na meron tayo. So, bale, ginagawa na lang natin yung ibang detail na dinadagdag natin dito sa itaas sa may kanyang mast or antennas. So makikita nyo dito parang mayroon siyang gas-gas. Bali niliha ko yan dahil nakitaan ko ng medyo mataas yung yung pintura niya, parang nagka-map yung itsura niya. Kaya kailangan natin i-blend. And then nagliha lang ako ng 1000 grip. So okay lang, mawawala din naman yan kapag pipintura na tayo ng clear coat or para sa kanyang protector sa paint. And then hindi siya mabilis na masisira. Ayan, yung iba naka-install na yung mga armaments niya. So yung iba ay inalis ko muna dyan, yung mga kulay puti na yan, sa loob. Andun po yung armaments niya, 50 caliber, 4 pieces both sides. So bali yung ulang na lang dito yung mga ibang bintana at ibang malilit na detail dito banda sa may upper deck, sa may bridge. Yung pintuan, yun na lang yung mawawala, at yung kanyang anchor. Sa baba at sa itaas yung anchor chain. So bali sa likod naman ay yung kulang mga 40mm boros or tawag dito anti-aircraft machine gun 40mm. And then yung kanyang propeller ay i-install na lang natin. Andun na po yung kanyang propeller. Ayan mga boss, dalawa po yung propeller niyan. And then yung rudder niya sa ibaba. Ayan. So bali yung may ibang kulang din, sorry guys. May ibang kulang din is yung stickers, yung 31 na number bow. And then yung kanyang letter K dito. At saka yung BRP Pangasinan na pangalan. Meron din po yan siya dito sa ibaba ng yan, ng kulay green na yan. Meron. Makikita nyo naman dito, meron yan. Yan, yung kulay brown na parang plank. Yan, tapos meron din yan mga life ring. Ito po yung kanyang life ring. Ito mga boss, pinapatuyo pa natin dahil medyo basa-basa. Yan, makikita yung kulay white na yan ay pipinturahin lang natin yan. So ito yung kanyang look ngayon. So matagal-tagal din to bago na nagbawa dahil marami akong ginawang project. So installment din yung bayad nito ni sir, kaya medyo natagalan tayo. Then medyo nagka-problema tayo sa budget din nas. And then pinatayo natin tong shop-shopan natin na kahit simple lang, at least di tayo mababasa. Kasi sa TED lang ako gumagawa ng barko guys. Medyo mahirap gumawa ng barko sa TED dahil kapag uulan, tas gitong oras gabi na, nasa labas pa ako. So mahirap din, mag-isa lang ako. Papasok ko pa yung mga tools. May iba-ibang pyesa, mga tools na ginagamit ko sa paggawa ng barko. And then, delikado din dahil mag-isa na lang tayo sa labas. So, mas okay na yun sa loob. Kahit anong oras ka matutulog, nakasara yung mga pinto, diba? And then, safety tayo. So, kaya nilaan ko lahat ng budget ko sa paggawa ng barko dito, sa paggawa din ng ating shop-shopan. And then, nagdagdag ako ng maraming filament. Ayan, sa taas mga box na yan. Yung filament mga boss, yan yung mga ink ng ating 3D printer. Yan, sa paggawa ng mga pyesang to, mga malilit na baril. Yung iba dyan na yung mga ibang pyesa, naka ready-made na. Dito din yung iba, naka ready-made na din, mga railings, pero kulang pa yan. Dagdag pa tayo ng marami. Then, saka ng mga ibang stocks dito. Ayan, marami po yan. Nagdagdag na ako. Not sponsored, pero dinagdag ko lang talaga kasi mas kailangan natin ng maraming mga mga pintura, yan, mga thinner, diba pa. So kailangan talaga natin yan mga boss. Hindi po sponsor lahat ng mga nandito na makikita nyo na may mga branded name. So yan, makikita nyo yung ginagawa ng aking bata-bata guys. Yan, ginagawa nilang kumbaga sa Indonesia kapal, pero bangka po yun. Correct me if I'm wrong. Yan, medyo yan siya, RC boat. Lalagyan nila ng makina yan. So yung kapatid ko din naman, busy din sila, pero sila yung gumagawa rin ng mga bark guys dito. Nag-assemble ng mga pyesa natin, nagpipintura ng ibang pyesa. So soon makikita nyo yung mga ina-upload nating video na kasama sila.
Yan yung kanyang maliit na RC boat gawa sa plywood. Yung millimeter niyan ay nasa 1.5 millimeter thickness, yung kapal ng plywood. Yan, busy sila dito sa labas eh. Wala din silang gagawin ngayon dahil busy pa ako sa pagkagawa kay PS31. And then pag natapos ko na to ngayong gabi, may lagay ko na lahat. Bukas na bukas ilalagay na natin yan sa kanyang yung frame or base niya. Base, yung sa baba, yung parang plank. Yung sa baba guys, tulad nito. And then yung mga bossing at papadala na natin yan sa location ng ating client. So medyo natagalan talaga tong matapos dahil nga marami-rami tayong project na ginawa. Pero so far malapit na siyang matapos. Tonight tatapusin ko na to guys. And then proceed tayo sa last project natin, 3 barko ng Pilipinas na Navy. Si LS 507, LC 298, and then yung isa pang si Ivatan, BRP Ivatan. Yan din mga barko, mga landing craft, 2 landing craft at isang landing craft din siya pero malaking barko, parang kahawig niya, tas open dyan sa harap, nag-open dyan sa harapan dito sa baba. Yan, makikita nyo yun, yung si kung familiar kayo kay BRP Sierra Madre, yung nakasadsad sa isang isla dito sa West Philippine Sea. So yun yung barko na yun, ganun yung gagawin natin mga boss. Bale, yun yung last project natin sa Philippine Navy. And then after nun, project natin sa June ay mga 6 or 7 or 8 pieces na merchant ship tulad ng mga neto guys. Wait lang, kunin ko yung mga nakaprint na dito. Ito yung mga barko nila guys eh. Wait lang, kunin ko lang guys. Oops, medyo siya guys. Ito yung mga barko na yun guys. So medyo marami-rami din yung gagawin nating barko. Ito yung mga susunod nating project. Isang ganito or 2 ata yun. MSC, CGA yung pangalan. Tama ba yun? Ganun yun eh. And then isang ganito at isang bulk carrier or general carrier. Ito Cape size bulk carrier, 2 iba't ibang company. At isang parang ganito din, parang car ship siya, carrier, pero semi ganito siya, nagkakarga ng mga van, and then container van and then isang general cargo carrier, parang ganyan siya guys. Ilang makikita sa picture ay dito, isang ganito guys. Yan, handy-size bulk carrier pero general cargo yung nila eh. Ganyan yung, basta mayroong crane dito. And then cruise ship, gagawa tayo ng cruise ship ba yun? Wala mong cruise ship dito basta isang cruise ship din guys. Ito pala, passenger ship ito siya guys, passenger ship, isang ganyan. So bali yung price ng ni sir, 2, isang ganito at isang Cape bulk carrier, ganyan. 2 is 21,000, 2 na yun. Free delivery na din, mayroon na ding glass dahil taga dito lang siya sa amin sa Zamboanga City. Pwede naman natin siyang dalhin na lang, libre na lang yung free delivery at free glass of frame, and then free LED lights na rin sa mga Colrex lights dito sa may mast, sa front mast, dito sa may gitna. And then yung port side and starboard lights meron na din guys. And then yun yung kinagandaan sa natin, lower price, tas kompleto na siya, detailed na, tas yung mga detail niya guys, lahat mga malilit na yan makikita niya sa barko na naka dyan, install, tulad yan, lahat po yan 3D print na po yan gawa sa plastic na po yan. Di na po siya handmade, handmade siya pero more on installing na lang, didikit na lang talaga natin guys. And then yung mga di natin kaya gawin sa computer na wala tayong mga na files dahil hindi pa ako expert sa pag 3D printing, so hindi pa ako expert sa paggamit ng Blender. Doon po kasi ginagawa na, kung sabihin natin guys, kaya naman natin gumawa ng whole na lahat na, kumbaga sa computer na lang natin i-drawing yung
model, yung 3D model kung nagigets nyo. Pero guys, hindi pa tayo expert, so doon pa lang tayo sa light or beginner. So yan pala yung makakaya natin. Ito mga nakagawa na yan eh. Mayroon na silang files na na-upload dun sa Thingiverse. So yung Thingiverse kasi guys, yun yung ginagamit natin sa computer, sa apps ng Cura. So doon natin hanapin sa website ng Thingiverse, and then after nun, ida-download natin yung files. Halimbawa, ito 51 inch. Yan, meron na po yan. So saka natin ita-transfer doon sa application ng Cura Maker. After natin may slice, meaning nun, i-scale din yung laki, yung sukat. So susukatin natin after natin magawa itong body na to. So gagawa tayo ng scale. Mag-i-scale tayo nito. So gagamit tayo ng caliper tulad nito guys, caliper yan. So yun natin, kailangan naka 0 yan. Yan 0 mm. So measure lang natin yan guys, yung haba nito. Yan. Sorry, nalis ko yung yan, nasa siya 28.5. And then guys, ita-type natin yung anong pinalabas na ng dito sa caliper natin. Doon natin siya ita-type sa may kung ano yung haba niya. Halimbawa ito, y-axis. Meron naman naka-indicate doon na y-axis doon. So doon mo ilalagay yung numbers kung anong size nito. Tapos kusa yan siya liliit guys doon sa computer sa 3D modeling. And then after nun, i-slice mo para makita mo kung estimate kung ilang oras at ilang grams yung matatapos or mauubos ng ng filament. And then guys, ita-download natin siya after natin siya i-save sa isang files. So alisin na natin, and then saka natin ilalagay yung SD card dito guys sa ating 3D printer. So ito yung ating 3D printer guys, Creality. So branded din to siya, Creality 3D printer Ender S1. Hindi siya si Pro, kasi si Pro touchscreen. Ito hindi pa siya touchscreen guys. So marami na din talaga tayong ginawang barko ng gawa dito, yung mga pyesa. So yun mga boss, at pinakita ko sa inyo yung ating 3D printer machine. So sa pagkakataon na nga pala dito mga boss, ay papakita ko nyo naman sa inyo yung ibang detail na nailagay na natin dito sa ating PS31 Philippine Navy. So ito pala yung mask na dinagdagan natin ng ibang detail, and then makikita nyo din sa taas, at nilagay ko na din yung parang pinakadulo ng kanyang mask. Tulad dyan, ito yung actual picture mga boss. At dito naman tayo mapunta sa mga boss. So ito nga pala sa paggawa ng detail. So magdagdag tayo ng detail dyan sa mask or sa antennas. So yun pala yung support ng ating isang lagayan ng ating radar sa taas o radar system mga boss. So kailangan natin dagdag ng mga ibang detail para mas maganda tignan and napaka-accurate tignan at parang realistic kumbaga. So ganito lang yung paggawa mga bossing. Kuha lang tayo ng mga maliliit na retaso ng Sintra board. Yung size nga pa ng Sintra board na gamit ko ay 1.5 mm yung kanyang thickness. At sa paglalagay naman ng mga glues mga bossing, kailangan kaunti lang. Kasi marami tayong maglagay ng glue, ay medyo dumidikit to sa ating kamay at mahirap ng tanggalin. So kailangan medyo maingat tayo sa paglagay mga boss. At dito mga boss ay good to go na to. So pwede natin siya i-install dito sa ating radio mask or antennas. So kailangan maliit na ilalagay natin at dahan-dahan lang. So konting patient lang sa paglagay mga boss, okay na siya. At so yun lang mga bossing sa short video na ito ngayong gabi, at sana ay masuportan nyo yung aking YouTube channel. Yun na mga bossing, see you soon sa ating part 2 na video. So yun lang para kay PS31 sa video na ito. So maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.